merong mga bagay na nakita namin during the regular season that we don't see anymore. Specifically, yung Suyo and yung Hardy. There was one game in this series na hindi na-ban or na-pick yung either Suyo or Hardy, pero prioritized siya during the regular season. Ano ba? Preference lang ba to? Or is there some sort of answer to it na gusto talagang gawin ng mga teams? Tingin ko po dahil kasi sa nangyaring nerf kay Harley, feel ko isang factor yun eh. Kaya di na siya ginagamit. Kasi karaniwan palitan lang yung dalawang hero na yun eh. So pagka hindi na-pick yung isa, possible hindi na rin siguro i-pick yung isa kasi nga, ayun nga, trade lang talaga sila. So, tingin ko ang ginagawa ngayon ng mga teams, mas pina-priority nila yung XP tsaka tank kasi kadalasan doon talaga nagkakatalo eh. Kasi ang daming hero sa jungle na pwedeng ipalit sa Suyo at Harley. At ang dami na ring bigla ang matchups na lumalabas, especially when it comes to the EXP na you mentioned. So, as mentioned by James Pack, saktong-sakto. XP lane Pryo agad. Isa na namang Pakito first pick. Kanina ginulat tayo, ngayon parang hindi na siya ganun kabago. Okay, so sila naman ngayon ang gagamit ng backsha pero yung Claude ay mananatili pa rin sa side ng Smart Omega. Do you think na ito pa rin yung pinakamalakas na gold laner ngayon? Or meron na bang slowly na tumatapat sa kanya because of how well he pushes the lanes or maybe the other things that he does in team fights? Para sa akin, Claude talaga yung pinakamalakas ngayon kasi sobrang dami niyang nagagawa sa mapa. Pagka siya yung feel ko na perfect na hero sa gold eh. Kasi yun nga, pwede siya sa laning, tapos mabilis siya rumespo, tapos kaya niya mag-side, tapos kaya niya rin sa team fight. So parang perfect siya na hero talaga. Kaya para sa akin, ang OP ng Claude ngayong meta. Yeah, more than the Harith na dati, pakiramdam ko ay yan talaga ang mga aabangan mo eh. Pero this time parang hindi na default yung magiging Harith Claude matchup natin. Ngayon though, makikita natin siya dahil ipipick up na ng Falcons yung Harith na yan. Pero I'm wondering, ano sa palagay mo ang magiging magandang response ng Omega dito sa Pakito? Do you think na tama i-match na lang siya in terms of damage din Bene sa ba XP ulit? lane? Bene ba ulit? Or pwede silang medyo mag-consider ng ibang options? Tingin ko po, ang ginagawa kasi sa drafting, binabalan siya sa jungle eh. Kung magtatank yung jungle, pwedeng i-damage yung XP. Tapos vice versa lang, kung magda-damage yung jungle, itatank yung XP. Parang ganun lang yung gagawin ng, ng mga team ngayon. So dito, dahil nakaback siya, Oo. may high chance. Kaya, Pero may chance pa rin na i-flex yung back siya kasi pwede siyang gawing roam. That's true. You know what? That's true. Ang tagal kasi natin nakita this playoffs na palaging back siya jungler. Di ba? Bihira natin nakita this playoffs na yung back siya nalilipat sa roam. But it still leaves that realm of possibility na baka malagay yan doon sa roam position. So with that being said, yung Pakito na ngayon ay hawak ng Team Falcons, that's still not enough front line if we are specific. Kailangan pa talaga makahanap ni Ogwen ng magandang latag dyan if they want to win this game. yeah, speaking of yung mga remaining options para rito kay Ogwen. So, Alea is gone. Ang mga usual talaga na go-to picks dito ni Ogwen, if I'm not mistaken, throughout the season, ay the likes of the Hilda, Khalid, and Blue na kanina ay nagamit niya. But, would you still consider the Glue after what happened kaninang game? Kasi parang sobrang same matchup eh. Claude pa rin to, Jusin, tapos back siya. Or would you prefer a different roam para kay Ogwen na lang? Tingin ko pwede pa rin naman yung glue kasi kanina ang hirap lang talaga mag-glue sa lineup nila eh. Kasi yun nga, kita nyo naman yung Lancelot kasi mas maraming dash yun eh. Yes. Tapos mahirap pa makasanib kasi halos lahat ng member ng Omega naka-purify. So parang yun nga, ang hirap mag-glue sa lineup nila. Pero ngayong lineup, tingin ko pwede mag-glue kasi isa siya sa counter kay Baksha eh. Pag gumulong kasi si Baksha, binabatuan lang ni Glue ng mga anak niya, nauuntog na. Oo. Yung mga Junakis ni Glue, no? Junakis. Ngayon ko narinig yun, O pwede, no? Tatin na pala si Patrick. Ganun pala ang tawag niyo sa kanya kapag Labas mo na yung mga anak. ay, kaso kinuha. Okay. So there goes. It means it made total sense, di ba? I-deny mo lang talaga kung ikaw ang Smart Omega, and I think that was a really great choice. Plus, meron ka pang dalawang tanky frontliners. Now, kung Team Falcons to, paano ka sasagot kung wala na yung Glue? Oo nga eh. Ang mga natitira pa yata na commonly pick para sa kanya, hindi kaya ata maghihilda dito. May Khalid pa naman. Okay, sila naman ang mag-a-atlas this time.
Oh. Okay to Parang nakita na natin to, Oo, parang kung tatakpan mo yung lineup nila, parang pwede mong mahalinhin yung dalawa sa isa't isa eh. But Oo. what's the benefit of this lineup? Do you think it's balanced enough or meron ka pa bang hinahanap in terms of frontline, maybe damage? Ano sa tingin mo, James? Para sa akin, balance na yung lineup ng Falcon kasi meron na silang pangarap, meron na silang damage. Tingin ko, ang kailangan na lang gawin ng Falcon dito, i-hybrid yung Pakito kasi parang kukulangin sila sa harap eh. Kasi yung Atlas kasi may time na nagbe-build agad siya ng cooldown eh. So parang kukulangin siya sa pampakunat. So pwedeng si Pakito yung sumalo ng role na yun na mag-tank pa siya ng konti. Okay. And Sora, ang kanilang pangko-complete sa kanilang lineup. So I think medyo kaya din nilang hanapan ng balanse ang hero na yan when it comes to the game Yup. later on. But Diba? thank you so much kay James Pangs. Pwede ka mag-MPL player. Pwede ka mag-player. Maraming salamat sa mga input mo and it's about time we get into the game. San Juan Arena, mag-ingay! Ibato na natin sa mga casters para simulan ang ating game number 3. At papasok na nga tayo sa Land of Dawn para sa game number 3 ng Omega kontra Team Falcons. Matapos umabot ng serye na to 1-1. Nandito na nga tayo sa punto kung saan ang parehas na koponan ay sadyang may napakita ng maganda at elimination match pa nga. Yun nga eh. And maganda na sobrang dikit ng ating napapanood kasi hindi natin masabi sa ngayon kung sino ang lamang dahil pantay lang. At ang nangyari pa dito sa draft natin na Umi, uy, si Ogen mabibigyan. Oh my goodness, napakagandang early game na naman para sa Smart Omega. Very similar to what happened earlier sa Game 2 na kung saan sila din ang nakakuha ng first blood. Kung mapapansin nga natin, parang nagkaroon lang ng swap doon sa mga heroes. 3 of the heroes from Omega's Game 2, hawak kayo ng Falcons. That's the Pakito, the Eve, and the Atlas. Oo, tsaka grabe no quick thinking mula dito kay Perksiva na alam niyang nasa turret damage, turret rage pa rin at flinikeran na niya, potentially forcing the flicker as well coming in from Ogwen. Naku, but this time si Haji naman ang may pwersa na mag-flicker. At dalawang flickers na nga ang natanggal ng Omega bago magsimula ang unang pagong. Sinabi mo kanina yung mga hero na ginamit ng wait lang ha! Fury. Oh my God! Netsky goes down. May nahanap na rin si Kyle. Doon nadali ang Smart Omega. Nakakuha nga sila ng early game kill onto the roamer. Pero nape-pressure si James, nabigyan ng kill itong si Netsky, and nakuha pa yun ni Kyle. So malaking problema to para sa Smart Omega on this upcoming turtle fight. Pero since naka-back siya sila, maaari yata may counterplay dito onto Flap. Ang tanong ay makakatakas pa ba siya dahil dalawang iipit sa kanya. Ogwen to the rescue. Wow! Napakaganda ng rest back na magmumula Kyle! dito sa Team Falcons. And maaaring mabaliktad pa ang sitwasyon. Perksiva will go down. Si Flap din ay mapapabigyan. Pero si Ryzen ay makakatakas bilang anyong gulong. Pero Team Falcons, masasabi natin na makakakuha naman ng kalamangan doon. 2-0 KDA ngayon ni Kyle. Oh, and that puts us 2 for 2. At lalapagan na nga ng Summon Force dito si Netsky. Wala pa atang PMI pero makunat naman sa ilalim ng kanyang torre. Kaya na mabubuhay pa si Netsky dito. Pero mukhang mahihirapan siyang kunin ng safely itong cart. Papasok naman si Netsky, siya naman daw! Naka-blazing duet, alam niya na babalik buhay niya because of the emblem. Kaya naman sobrang tapang dito ni Netsky. Pagong naman ang kanilang pag-aagawan. That is gonna be Cal securing this turtle. Mabubuhat ka lang siya dito ni Mingguin at mababangga. Pero tingnan natin kung magtutuloy-tuloy ba. Ogwen ang nagiging next target. Walang nahuli doon sa Fatal Links. Ogwen kapalit ni Ryzen. Still a win para sa Team Falcons. At tikit na tikit talaga ang ating laro, kapatid. At nariyan na rin itong turtle na nakuha nila kanina. In fact, wala pa nga tayo nakukuha ang pangalawang objective dito pero suntukan pa rin malala itong parehas na kupunan. I think yung mas malaking blow dito is dun sa my gold lane. Having Netsky die once pero sasagutin agad ng Omega yan. Mukhang i-fix nila dito. Oo, ito. Tinambigan si Marco. May Purify pa naman, so maaari pa naman makatakas. Pero andito rin naman si Ogwen to the rescue. Summon Force bibitawan. Nakapitan siya ng bahagya. Bibitaw din kagad-agad. Cal to the rescue. Mauhuli si Perksiva. At kung anong mangyayari doon kay Ogwen kanina with this glue on Game 2, ganun din ang gusto nilang gawin kay Perksiva sa Game 3. Na para bang binabalak pa lang ng Omega ay alam na agad ng Team Falcons may round 2 pa ata. Si Ogwen dito ay tatawid lang. Ryzen din naman ay makakapunta rin on time. Blazing duet. Makakatakas sila Fatal Links para dito kay Ryzen and
strategy with the real world manipulation. Talagang lalagkit ang mga lalakaran ni Ryzen at wala na siyang kawala sa kwadradong parisuak. Kung ano man ang naging pep talk dito para sa Falcons, napaka-effective dahil nagbago yung playstyle ngayon ng Falcons nung game number 2. Parang nawawala sila ng gana, hindi sila gumagamit ng kanilang mga abilidad para maging aggressive. But this time, itong mga reactions coming out from Falcons ay napakaganda. For example, the way that they read the map onto the bottom lane at makikita natin na ginamit agad yung Fatal Links kahit pa wala pang Zaman Force. Parang mapapansin natin sa Falcons na alam na nila yung kailangan nilang gawin. Kailangan nilang sabayan. Itong Omega, hindi sila pwedeng maging passive. At sa upcoming turtle na to, ay mukhang aayusin muna ng Team Falcons ang wave dito sa baba, ensuring na 4, 5 ang mapapadala nila sa upcoming turtle fight. Pero nariyan pa rin naman ang Omega para magbigay ng vision and potentially mukhang lalaban pa ata sila dito. Napakaganda ng front line ng Falcons ngayon at may paghuli nga dito onto Ryzen. Yung turtle hindi na napapansin and they will go in for the kills but Kyle will fall down. Wala na yung jungler ng Team Falcons at dito naman si Netski for the respo. And napakaganda ng naging desisyon nila dahil ang naging kapalit lang ni Kyle ay si James lamang. So madali na makukuha ng Smart Omega itong objective na to and they will take the free turtle. Pero may kapalit pa na masesecure dito si Flap and si Flap with his Pakito, signature Pakito. Yung Angelin Mono, may flicker na. Matagal-tagal na rin natin hindi nakikita. Yeah. Itong Pakito special ni Flap. At medyo nakakalungkot, nakakainis na hindi pa yung skin yung ginamit. Nandito na tayo. Flap elimination na. Sana ipinakita man lang. But look at this. Okay, mag-isa siya. Malabo na yung ginawa kanina na respo ni Ogwen para siya'y iligtas. And Smart Omega, sila yung magiging matagumpay sa kanilang plano na combo Ryzen and James. Pero sa may bandang ibaba naman, may ibang pinaplano ang Team Falcons. They want to destroy this turret. Pero hindi naman ata sila maging successful because of the presence ni Perxiva. Nakakadepensa pa naman ang kupunan ng Omega. Bibigyan ni Kyle si James pero parang kaya ata siyang patulan ito. Pero pinipiso-piso bawas, nagtitipid ng skills. James, delikado ka! Tingnan natin yung makatakas pa nga ba si Kyle dahil hinahabol siya dito ni Ryzen. Tumatama yung mga plato. Wala na ata siyang kawala. And Ryzen, siya makakuha ng kill. Wow, in fairness with Kyle, I like how he moved there. Imagine kung hindi pa umabot doon si Ryzen, parang napakaganda at nakakalungkot naman para dito kay James na ganun yung nangyari, nagtitipid ng kanyang dash. But eventually, parang napaganda pa yung trade. Ryzen para kay Kyle. Tapos makakuha ng siguro na purple buff, 30 seconds into the turtle, sabay naman sa level itong si Ryzen. So I think that's a net positive para sa Omega. Oo. And as of now, hindi pa naman lumalagpas ang 2,000 ang kalamangan ng Team Falcons. Bagamat nakikita na rin natin na si Ryzen ay naboburst din ng paulit-ulit. Looking at the items, papunta pa lang ata kasi siya doon sa physical damage na pang-resist. Sa ngayon ay naka-radiant armor lamang dito si Ryzen. Kaya naman ang kaya lang mangindahin ay si Haji at si Super Marco. Pero wala ata silang pake. Gusto ata nilang lumaban at pumwesto around the final turtle of this game. Kung saan babakuran naman na ito ni Perxiva. Pero maganda pa rin ang pwesto dito ni Ogwen around the RPM. Si Mingwin ngayon ang bibigyan ni Flap. So mapipilitan si Mingwin na umatras ng bagya. May regen pa naman. So makakapag-reset ang Smart Omega. Pero yung pagong ipupul na. Because of the broken walls, maaari silang magkaroon ng turtle dance dito sa may bandang likuran. Si Mingwin occupied pa rin ni Flap. Yung pagong ay makukuha na this time ni Kyle. Pero si Haji ang unang mapapatumbay. Si Netski may Bloisy Duet pa. And with a Purify, walang makakahuli sa kanyang iba. Perxiva will go down. At doon din naman yung Thunder Form. Kaso nga lang hindi magiging enough. Flow on mana si Super Marco. Pero si Kyle naman ang magko-compensate nung pagkawala ng mana na yon. And Team Falcons ang lalamang this time around. A 2 for 3 at yung pagong ay napunta pa sa Team Falcons. Kaya naman in terms of the early game objectives, lamang na lamang ang Team Falcons. A lot of things went in favor of Falcons. Una yung nagawa doon, ni Flap na i-force out yung unang ulti kabanat from Mingwin doon sa may gitna. So hindi nakaka-farm na magandang box itong Omega. Tapos nakuha pa yung retribution onto the turtle. At ang pinaka-commendable para sa Falcons, yung pag-setup nila ng kanilang mga damage. If you think about Kyle, Flap, and Super Marco, burst yung kanilang mga heroes. Pero hindi big bursts talaga. So ginagawa nila dito, pinagsasabay-sabay nila yung Sever in initiation camera from Flap, pati yung Synchro Vision. At kapag tama at synchronize nila yung mga spells nila, hindi na
talagang natutunaw na kahit itong si Baksha, hindi nakapag-regen enough for that. Parang 30% HP pa si Ryzen, pero bigla siyang natunaw kasi sabay-sabay yung execution ng tatlong damage dealers ng Falcons. Tsaka wala pa ata tayo doon sa punto na si Netscape talagang napakahapdi na. Still, 2 out of 3 items para sa kanyang Trinity. Naghahanap pa naman ng Golden Staff ang gold laner ng Omega. Meanwhile, ito si Super Marco. Mukhang power spike naman na. Sasagasaan agad ni Ryzen. Si Ryzen ay talagang pinaplano na bigyan ito si Super Marco. Napagad ang Fatal Link sa magmumula kay Ogwen. Only dashes coming in from the Zaman Force. Si Ryzen makakatakas pa nga ba doon sa kahon pero mukhang hindi na. Dahil napakasakit na rin ni Kyle pero si Kyle din naman ang magiging target ng Smart Omega. And Netsky will take him down. Si Ogwen nga lang dito makakasulubong si Perxiva. Makakatakas pa nga ba siya pero mukhang makakapitan pero hindi. Dahil andun si Haji and Super Marco and Flap single-handedly na tinatapatan yung dalawang miyembro ng Smart Omega and talagang napakalinis ng ginagawa nilang execution. Kanina pa naghahanap ng pwesto, ina-isolate ni Flap si James, hindi makalusot yung gustong team fight mula sa Omega. At napoprotektahan dito ng Falcons itong si Super Marco 2-0 and 7. Makuha na rin yung kanyang third item dito. Naharangan pa na nila si Ryzen. Walang idea ang Omega na half HP na ang Lord. At eto na, unti-unting ginagapang ng Omega. Makakalapit pa nga ba si Ryzen? May pagretrihan pa nga ba? Pero nakaharang dito si Ogwen. Another beautiful fatal link. Pero hindi naman yung paghuli dito ni James. At may real world manipulation na sagot. Si Kyle naman si Neskia mabibigyan. Hindi magiging sapat yung sabunot dito ni Perxiva upang pigilan yung pagragasan ng Team Falcons. And talagang hirap na hirap ang Smart Omega sa ngayon dahil tuloy pa rin pala ang pag-rundown nila sa mga miyembro ng barangay at nagsitakbuhan na ang mga tanod. 10 seconds para lumabas dito si James. Aabot pa naman para tumipensa dito sa may bandang mid lane. Si Ryzen lamang ang natitira at 5 katawong ipapadala ng Team Falcons with the Holy Shields. Kaya naman siguro ay madedepensahan pa ang inhibitor turrets na to. Pero ang kailangan nilang problemahin ay yung Lord na nagmamarcha sa baba. Ilang ata ang pinakasulit na Holy Shields na nakita natin. Fortunately para sa Omega, napakakapal ng mga minion wave ng Falcons pero magkakadikit. Kaya nga naman nadepensahan pa nila despite all of them dying. However, big blow na yan para sa ekonomiya ng Omega. Hindi ko rin naiintindihan kung bakit laban ng Omega despite them not having enough tools. Parang dapat maging masaya na sila dun sa mga pickups na nalakuha nila. At ang nagiging resulta nung kanilang pagiging greedy kahit hindi pa sila ganun kalakas, lalong bumabaon yung gold lead na meron ng Falcons. Papalagan Team Falcons sa may bandang ibaba. Torre ang magiging target nila. Nilatag na yung Zaman Force and walang magawa ang Smart Omega. May fatal link pa na saktong-sakto sa mga pagpitaw ng espada ni Kyle. Makakasurvive itong si Ryzen. Madedepensahan nila yung inhibitor turret. Pero si Perxiva ang naging casualty and Team Falcons, they want to go for round 2. Hindi pa tapos ang kanilang magiging laban dahil babasag sila ng inhibitor turret. Zaman Force nagamit na. May mga minion waves sa may bandang itaas. James dito medyo delikado na rin. Pero siya ay makaka-atras. Tatargetan na ng mga Torre yung mga miyembro pero successful ang Smart Omega sa kanilang depensa. Low cooldown, high tempo para sa Team Falcons. Ang hirap palang labanan ng laging wala sa cooldown yung mga ulti. And now, yung isang crucial na item dito, Ogwen gets the immortality. Lalo pang madaling i-pop off ito kanyang ultimate. I like the idea na hindi siya nag-rush into fleeting time. Mas inuna niya yung mga depensa dito. Kaya naman hindi na worth it. Oy! Napaganda na fatal link. Sa dito naman yung follow-up pero si James yung counter goal din naman. Placing to it dito magiging enough ka ba pero hindi. Dahil napakasakit na ng mga binibitawan dito ng mga Team Falcons. Pero si Haji at Super Marco ang mapapatumba. Kaso nga lang ang kapalit doon ay 4 pala. Netsky mag-isang susubok na depensahan ng puwersa ng Falcons. Pero mukhang pipilit na sila. Gusto nilang lumipad. Gusto nilang ituloy. And Team Falcons will take match point. 2-1 para sa ating elimination match ngayong gabi. Isa na lang ang kanilang kailangan to book their rematch against Sonic Philippines. What an aggressive approach to the game. At ito yung kinailangan ng Falcons. Parang natahimik sila nung game number 2 at naghihintay, nagre-react lang sa mga ginagawa ng Omega. But in game number 3, they've decided, we will take your heroes. Ipapakita namin sa inyo kung gaano nga ba dapat kapilis laruin itong Eve plus Atlas combo na may kasamang Suyo. Of course, madaming mga outplays na ginawa din ng kanilang mga miyembro, lalong-lalo na si Flap. And I will have to commend James as well na sumasabay dito sa ginagawa ng Team Falcons.
At makikita natin mula sa Team Falcons na kapag ganito ang kanilang tempo, mas maganda para sa kanila. Oo. Yung mga ganong klaseng hero talaga yung parang bagay no? Pagdating sa Team Falcons, yung tipong anytime ay pwedeng bumira, anytime ay pwedeng pumasok. Nakita natin yan. Flap, Kyle going in with the Suyo and the Paquito. But this time it's Kyle na makakuha ng MVP. Tapatin mo naman yung cameraman ay natatamaan na ng blade search ni Kyle. Sobrang tindi nung pinakitang performance dito ni Kyle on this game. Ang pinaka naging problema talaga ng side ng Smart Omega is every time na feeling ng Smart Omega ilalamang na sila, biglang may papasok na Suyo from out of nowhere. Tapos parang grabe, pwede pala na ganun kabilis yung maging ikot ng isang jungler. I get what you mean kasi parang ang binubuhos dito ng Omega was usually dun sa isang Eve or sa Atlas. So nangyayari parang naubos yung kanilang firepower. And to think na meron silang isang backshot. Pero in fairness naman, wala din yung lineup dito ng Omega was the same as with Falcons na DPS based. And like we said, kapag may nama-1 dun sa ganong klaseng mga composition, ang daling i-punish. So if ever na wala itong si Perxiva or wala itong si Mingwin, which happened many times in this game na na-isolate itong si Mingwin na hindi nakakabigay ng outright damage output para sa Omega, dun sila kinakapos. Oo, tsaka ilang beses din tayo nakakita ng mga times na itong si Kyle ay tila ba'y nagtitipid ng mga abilities kapag hindi kailangan gamitin. Hanggat maaari ay ginagamit lamang niya yung mga abilidad niya kapag pwede na niyang ma-outplay o kaya ay wala na talagang choice yung kalaban. So this also shows na hindi siya yung Suyo na basta may skill, babato na. Yeah. Very controlled pagdating doon sa disiplina ni Kyle. Alam niya yung timing kung kailan dapat bitawan, and mas nagiging maganda to para sa kanyang team kasi nga meron silang setup tank which is the Atlas of Ogwen na sobrang on point din ng mga Fatal Links, even though na naka-purify dito si Netsky, si Mingwin. Parang hindi natin naramdaman kasi lagi niyang inaantay na wala muna yung mga purify na yun bago siya bumitaw, or kung hindi man yung dalawang yun ang target niya, kahit si Perxiva, huhulihin niya mag-isa. Yeah, remember in game number 1, uy, grabe, napaka-solid. Si James din naman babawi dito with a 3-man Shifting Skies. Kaso, may mga purify pa, nakapiglas pa yung mga members dito. At bigla na lang, out of nowhere, bigla sila natunaw. And yung mga pinagsasabay nga na spells dito and skills coming out from Falcons, yun yung naging bentahe nila. And we also mentioned dun sa game number 1, ang naging bentahe ng Falcons is kung paano sila kagaling, kung gaano sila kagaling mag-force ng mga battle spells. Like the Freakers or Purifies. And I think sobrang evident yan dito sa game number 3. Minsan si Mingwin na pinapwersa nila ng Crimson Beacon or even the Purify plus Crimson Beacon para lang makalis. Netsky nung nagkaroon ng Lord Fight na pinilit ng Omega, wala siyang Purify nun. Kaya naman, nung pag-dash ni Kyle, na-stun pa niya itong si Netsky. And then that's also true with James na parang yung Flicker, lagi nilang pinaverse na kahit may magandang initiation, walang follow-up. So, Falcons are really good at forcing those battle spells. Nakita natin yan game 1 at same with game number 3. At kaya naman pala sobrang sakto sa kanila yung mga low cooldown na high tempo heroes dahil grabe silang mang-threaten at mang-burn ng mga battle spells. And wow, come to think of it, no, parang kailangan na rin paghandaan ito ng Omega na kapag ganito yung mga heroes ng Team Falcons ay hindi sila magdadalawang isip na biglain sila ng paminsan-minsan nang wala naman palang balak talaga na mag-all-in. For sure nga, hindi in-expect ng Smart Omega to Umiwolf na kukunin ng Falcons yung gumanang lineup ng Smart Omega from game 2. Yeah, kasi parang yung nagapalit sila ng sides, they kinda thought na parang hindi siguro kakopya na at the same time yung exact pattern ng heroes. Pero nung bigla na napipick yung mga yung Atlas, yung Eve bigla, parang napapaisip ng Omega, teka, paano natin tatalo nito? And with all due fairness, feeling ko naman kaya ito with the Sora. Nakikita ko yung idea dito. Kaso nga lang, natalo kasi yung gold lane ng Omega. So parang bigla silang nag-panic mode. Alam mo yung parang naramdaman nila na masyado silang anxious or parang desperate. And like I said, panic in terms of them throwing themselves into the bottom lane. Si Perxiva parang nagkagulo na. Mingwin naiiwan dun sa mid na walang kasamang glue. So parang napipinta siya dito ni Flap or na first yung mga Purify. So it's more like dahil may isang natalong linya dito sa Omega, parang nagpanic sila. Hindi nila alam yung gagawin. Lalo silang na-run over ng Falcons. So, and medyo mahirap yan no, when you're facing a veteran team such as a Team Falcons na kahapon ay nakatikim